O manaka kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Ingon nga nahitabo sa panahon ni Noah, mauusab unya ang mahitabo inig abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan, pagpangaon ug pagpanginom. Og nagbinyuay ang mga lalaki o mga babay hangtod sa adlaw sa pagsugod ni Noe sa arka. Unya maibot ang lunop og milaglag kanilang tanan. May sama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon og pagpanginom, pagpamalit og pagpamaligya, pagpananom og pagpamuhat og balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asopre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa anak nga ipadayag. Sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sayang balay niadtong adlaw kinahanglan nga dili manaog. Ug musulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan dili na mopauli sa ilang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an mawagtangan sa iyang kinabuhi magluwas niini. Niadtong gabi una may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan. Kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babae nga magaling, kuhaon ang usa ug ang usa usab ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man Ginoo? Sa Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So magandang tanghali sa ating lahat. Magandang tanghali. Nabusog na ba kayo? Parang hindi pa kayo kumain ha. No? So, sinabi ko sa inyo, sa mga nakasunod sa live natin, yung catechism natin patungkol sa three sources of temptation. Una, ang demonyo. Pangalawa, ang sanlibutan. Pangatlo, ang ating laman. Pero mag-focus tayo ngayon sa sanlibutan. Ito yung i-highlight natin sa araw na ito. Yung sanlibutan, yung mundo. One of the sources of temptation. Isa din ang demonyo, pero hindi lahat galing sa demonyo. Pasingin lang na ito tanang demonyo, no? Not only the demon is the source of our temptation. So sabi ni Father Chad Referger, ito po, ang ganda ng librong ito, Dominion, the world is good by nature. Ano? The world is good by nature. Because God created the world and declared it good. Sino nag-declare na good yung mundo? Ang Panginoon. Dahil siya yung naglikha nito. Kailan maging source of temptation ang sanlibutan, yung mundo? Sabi niya, the world becomes a spiritual danger only when we become inordinately attached to it. So, kailan maging source of temptation ang sanlibutan? When we become inordinately attached to it. Kung attached na tayo sa mundong ito, parang hindi na tayo, parang gusto na natin dito na lang tayo. Hindi tayo para sa mundong ito. Para tayo sa Diyos. Amen? And then, yun din ang source, grabe yung anxiety mo, grabe yung depression mo, because you are attached to this world.
inordinately. Inordinate. Parang gusto mo nang hindi mamatay. No? Hindi po tayo para sa mundong ito. Para tayo sa kaharian sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, para ka pala sa kaharian sa langit. No. So, pwede ka na mamatay. Ay, simba ko ka, Father. No, ikaw antay mauna, pari ako. Hindi na tayo attached sa mundo. Di ba? Kung ganon, kung kunin ako sa Panginoon ngayon, well and good. I'm not attached to this world. I am attached to the world who is coming. Amen? The kingdom of the Lord. So yan, maging masama ang mundo kapag grabe na yung attachment mo sa kayamanan mo, sa kasikatan mo, sa posisyon mo, sa kapangyarihan mo sa mundong ito. Ano nangyari sa mundong ito? Yung mga politiko bumili ng buto para manatili sa posisyon. Iniibig nila ang posisyon nila. Hindi ang mga tao. Kaya nga, dubli yung parusa natin. Itong nangyari sa flood control, dahil yan sa atin din. Hindi tayo bubuto kapag walang pera. Yung ibubuto ko, hindi mo agi ang bullpen kung di ko way padangog, Father. Magagalit pa sa leader kapag hindi mabigyan. It is a worldly attachment. Alam nyo, sa mga tunay na naglingkod, manalo man ako sa hindi po yan nagbigay sa akin. Hindi po nakulangan ako kapag hindi ako manalo. Pero nangyari sa atin, gagamitin natin ang dahas. Gagamitin natin yung kayamanan natin na hindi naman atin. Sumagulo ang mundo. Naging spiritually dangerous. Become a spiritual danger only when we become inordinately attached to it. Anong sign na hindi ka attached sa mundo? Kung katulad sa Cebu, nawala yung bahay nila. No. Lord, ito ang pagpatunay. Nawala talaga ako. Kahit yung buhay ko, hindi ako may-ari. Di ba? Kung kunin mo yung sasakyan ko, Lord, hindi ko naman yun hindi yun akin. Wala tayo. Ang totoo, wala tayo. So, anong gawin natin? Ito yung problema, inordinately attached to it. Rather than using it to serve God. So, ito mga blessing natin, material blessing, let us use it to serve God alone. So, kung example, itong pagkapari ko, ginagamit ko ito para yayaman ako. Nademonyuhan na si Father Darwin. Dapat tayo ang magsakripisyo para sa bayan ng Diyos. Hindi yung bayan ng Diyos ang magsakripisyo. Uy. Yun ang challenge natin. Kung mawala yung bahay ko, okay lang. Wala naman akong pagmamayari. Pati yung buhay ko, hindi sa akin. Anong nangyari sa atin? Very attached sa buhay natin. Alam, malapit na ako mamatay, Father. Tanggapin natin na yan ang ating destinasyon. Amen? Hindi natin alam. Yung pari na bumibisita sa akin dito, si Father Jewel Areza, sa Diocese of Iligan, sabi niya sa akin, Father, nagustuhan ko itong ginagawa mo dito. Babalik ako. After 7 months, last November 11, namatay siya. Naglalaro na ng basketball. Cardiac arrest. No? So, hindi po tayo para sa mundong ito. Okay? So, let us use our resources to serve
only God. And by doing it, we avoid spiritual danger. Amen? Sabi sa aklat nito, isang exorcist si Aumann, the worldly spirit has 4 main manifestation. May 4 po. Yung palatandaan nito na grabe yung espiritong, pangmundong espiritu. No? Makarelate tayo nito dahil nandito pa tayo sa mundo. No? Sabi niya, these are the ways of worldly mindset. So worldly mindset, pangmundo na kaisipan, nag-influence siya sa ating isipan. Una, sinumarize ko lang ito para ang taas, no? Merong false maxims opposed to Christ's teachings. Ito yung una. The world glorifies pleasure. So yung mundo, kapag wala ng pleasure, ay hindi ka na magpatuloy. Enjoy life to the max. Ito po yung opposite. And then kung may trials na, hindi maka-persevere. Magbigti na, magpakamatay na dahil doon. The world glorifies pleasure, comfort, komportable ka, riches, kayamanan, fame, kasikatan, power. Kung wala kang power, wala kang boses sa mundong ito. Yung mga mayaman lang ang makadictate sa mga politiko. Alam nyo, sa Pilipinas, hindi naman ang mga politiko ang very powerful. Hindi sila. Sino? Yung mga negosyante, yung mga kapitalista, mga puppet lang yon, mga politiko. Sila yung magbigay ng sponsor, benefactor nila during campaign. Totoo, hindi. So, kung hindi tayo tatayo sa katotohanan, maraming magagalit sa atin. Because the world glorifies pleasure, comfort, riches, fame, and power. It promotes the attitude, enjoy life while we can. Seek maximum comfort and security. Yan. Hindi naman masama mag-enjoy ka. Pero, hindi mo na gusto ng suffering. Hindi mo na gusto yung mga cross ni Kristo. Hindi. Gusto mo lang enjoy. No? Good vibes lang lagi. Good vibes. Kung may pagsubok na, hindi na magpatuloy sa serbisyo sa Panginoon. Hindi na magpatuloy sa serbisyo sa simbahan. Bakit? Hayahay. Kanunay. No? Meron bang badyaw na nagpakamatay? Parang wala. Bakit? Sanay na sila sa hirap. Sanay na sila sa gutom. Sanay na sila sa init ng sikat ng araw. No? So yung discomfort natin, yung mga trials natin, please face your trials. Embrace your cross. Huwag kang tumakbo palayo sa cross mo. Huwag kang tumakbo palayo sa mga pain mo. Face them. Bakit? Yan ang magbigay sa atin ng lakas. Yan ang magbigay sa atin ng tatag. Amen? So, ang mundo, worldly spirit, enjoy life lang. No? Kung may problema, huwag mo nang isipin yan. No? Face your problem. Carry our crosses. Pangalawa, ang una, yon ang highlight ng demonyo. Glorifies pleasure, comfort, enjoy life. No? Foga il monde. Tumakbo ka sa mundo at mag-create kang sariling mundo.
No. So, kaya puno yung nightclubs, disco houses, let's enjoy life. Inom, no. Unya, ang oras nila nga starting point alas 10 ng gabi. Bakit ko yan alam? Dahil nagpasyal kami doon sa Mango. Sabi ng professor ko, ito yung mundo natin. Dapat malaman nyo yung ibang mundo. Para paano nyo ma-inculturate yung salita ni Kristo doon. Because the spirit influencing them is worldly spirits. Walang tulugan doon. Nag-observe kami. Iba't ibang kultura. Paano mo yan madala si Kristo sa iba't ibang kultura kung nandito ka lang sa loob sa seminaryo? Lumabas kami sa gabi. Ang dami doon. May daanan namin, no. Mangga. Anong mangga? Wala namang mangga. Manggamit baka. Ano ba itong mangga, no? Nagbibinta ng laman, no? Mga alauna, alas 2 na yon. At yan ang mundo kung saan kayo ipadala ng ating Panginoon. Ini-expose kami doon, no? Isang gabi lang to examine the cultures of our in our world, the worldly spirits, no? At alam nyo, pagpasok namin sa diskuhan, no? Grabe, ang sama ng amoy. No? Puno sa panabako. Manggawas na tahan. Mga supok kita no? So yun ang mundo. No? Glorifies pleasure, comfort. No? At sabi ng professor ko, tingnan nyo, may kultura tayo dito. Ang dami pang mga kultura sa labas natin. Pinalabas na naman kami. May kultura din yung mga tricycle driver. Yung mga taxi driver, may sariling kultura. Yung mga street children, may sariling kultura. Iba't ibang tao, iba't ibang level natin, iba't iba po yung kultura natin. At yung mga iba't ibang kultura, dadalhin natin si Kristo. Paano natin i-relate si Kristo sa mundong ito? So yan po, worldly spirits. And then itong pangalawa po, ridicule of moral living. Yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay i-ridicule tayo, uusigin tayo, ibuli tayo. Totoo, hindi. Yan ang worldly spirit. Those trying to live virtuously are mocked or persecuted. Simula ngayon, magsasamba na kayo. No? Sasabihin ng mga kapatid mo, mulapas kag langit, ana. Wa rabay paus-us og ampo, sister. Araw-araw na ito magro-rosaryo, ha. Ano ba yung nakain mo? Magmadre ka na lang. Pumasok ka lang sa seminaryo. I-ridicule ka, i-persecute ka. Yan po yung spirit ng mundong ito. People who reject moral law deride those who strive for self-control and obedience. Kung grabe na yung self-control mo and obedient to the teachings of the church, maraming magsasabi sa'yo. Kung magdadala ka na ng Biblia, ano nang reliyon mo ngayon? Lumipat na ba ng ibang sekta yung kapitbahay natin, lagi nang nagdadala ng Biblia, lagi nang nagbabasa ng salita ng Diyos. Gusto ba siyang magpastor? Yon, ridicule of moral living. Yan po yung spirito ng mundo. Sabi ni
isang exorcist na pari, si Auman. Pangatlo, unrestrained indulgence and pleasure. People give in to lower appetites and lack of self-discipline. So, maraming mga pamilya nagiba dahil nag-entertain ng iba. Nakalimutan yung promise nila sa banal na lamesa, sa banal na mesa. No? Till death do us part. Alam nyo, kapag seaman ka, maraming aakyat daw yung mga sex trader sa barko. Kapag hindi ka matatag, makipagtali ka sa mga babaeng bayaran. No? Unrestrained indulgence and pleasure. People give in to lower appetites. So, sinusunod natin yung lower appetites natin, yung urges natin. May dalawa tayong appetites. Higher and lower appetites. Ano yung higher? Yung reason mo, yung intellect and will. Dapat yung lower appetites natin, yung urges natin, desire natin, fear natin, should be guided by our higher appetites. Ang nangyari, nabaliktad na, no? Na-enslaved na yung higher appetite natin sa lower appetites. Yan ang punto ni Father Chad Ripperger. What is abnormal or sinful becomes accepted as normal. So, yung abnormal na, normal na natin. Merong mga estudyante, Father, nakita mo na ba yung skandal sa paaralan namin? Bakit ko pa titingnan? Skandal yun eh. No? Hindi na tayo maskandal sa skandal. I-share it mo yan, classmate, sa akin, ha? Father, may skandal na sinishare sa akin. No? Ipa-bluetooth daw sa aking kaklase. Skandal nga eh. No, anong nangyari? Ito po, what is abnormal or sinful becomes accepted as normal. Yan na ang kinasanayan natin. At kung magbigay ka ng fraternal correction, KG ka. Killjoy ka. Let us enjoy life to the max. Yun po yung worldly spirits. Panghuli, scandal and bad example. Christians constantly face negative influences that can weaken their faith and morals. Example, sasabihin ng, meron akong kasama na seminaryan, sabi ng nanay, may parents recollection kami, sabi ng nanay, nag-UUC. Nilapitan ko, Nay, sino ba yung anak mo dito sa seminaryo? Sino? Seminarian so and so. Taga Bohol ka pala, Nay. Oo. Taga Bohol ako. No. Kumusta ba yung anak ko dito? No. Ang katulad mo, nag-UUC pa rin. Nag-UUC siya? Sinabihan ko na siya na tumigil. Yan ang rason, Doy, na namatay yung tatay niya sa pag-UUC niya. Matagal ko na siya sinabihan na tumigil sa pag-UUC. Sana isang kaha, no, isang oras lang yan. Mauba na. Nagalit ako sa anak ko. Yan, skandal. No? Nagagalit siya, pero hindi siya nagagalit sa sarili niya. No? Sinasaway niya yung nanay, anak niya, pero siya din. Scandalous. Bad example. Christians constantly face negative influences.
that can weaken their faith and morals. And then, yan ang rason. Yung pananampalataya ng anak mo ay wala nang gana. Bakit pa ako sasamba? Si mama laging sumasamba pero hindi pa man na magbago. Grabe pa. Parang lubot sa himungaan. Yan po. So, uulitin ko, the world is created good, but it is spiritually dangerous only when we become inordinately attached to it. Anong gawin natin? Sa sunod na, yan ang sasagutin ko sa sunod na mga live natin. Pero before ako matapos, kanina nag-exercise ako sa 28 years old. Kahapon hindi siya nag-react. Nung nakausap siya kahapon, Father, sinapian pala ako. Naging medium ako. Sa isang albularyo, tinatawag namin siyang spiritual warrior. Galing pa siya sa Saudi. At hindi naman siya nag-react sa ordinary deliverance. Sabi ko sa kanya, kung pwede bang manatili ka muna, bukas, ngayon, ibigyan kita ng solemn diagnostic prayer. Alam nyo, anong nangyari? Higit sa almost 10 yung ine-exercise ko sa umaga. Kanina, no? So, ngayon, mag-exercise naman ako after sa atin. Ngayon, alam mo nangyayari? Ang daming pumasok sa kanya. Yung solemn diagnostic exorcism ang binigay ko sa kanya. So, bukas, dahil uuwi na siya at babalik na sa Saudi, bukas i-insert ko siya sa, dahil uuwi na sila. 10 po yung pumasok sa kanya. At yung albularyo na parang consultant albularyo. May consultant sila na albularyo. Yun po ang lagi nilang kinukonsulta. At pinasukan siya ng espiritu, ng mga namatay. At panghuli, pinasukan siya ng masamang espiritu. At kanina, sabi ng demonyo, kahit hindi ko siya tinanong, papatayin namin siya. Amin siya. At sabi ng mga demonyo, 10 sila sa loob ng kanyang katawan. No. Siguro magtanong kayo, bakit hindi siya nag-react kagahapon sa ordinary deliverance? Posible, nagtatago pa sila ni Utong. No? At dahil na lumapit siya kahapon, sinabihan ko, huwag ka lang magmadali. So bukas, bibigyan kita ng solemn prayer of renouncement. Binigay ko sa kanya kanina. And then 7 days straight. And then magsagawa ako ngayon, kanina, umaga, ng solemn diagnostic prayer. Doon, sumigaw. At sumuka siya. So, na-shock siya after sa akala ko, Father, wala na sila. Nandito pala. No? Nagtatago lang. No? So, ito yung karanasan ko, mga kapatid. Nagtatago lang sila. Lalo-lalo yung mga laging lumapit sa mga albularyo. At yung albularyo ay yung naging consultant na nila. Para ding doktor. May consultant na, medical consultant. Sila may spiritual consultant. So, matagal na po itong consultant na nila. Tinatawag nilang spiritual warrior. At hindi nila iniisip na hindi sa Panginoon talaga ito. Dahil nirecommend sila magrosaryo. Nirecommend nila na magsuot ng Benedictine medal. Uy. At nag-utos pa sa kanila na ipa-bless sa pare.
At after sa blessing sa pare, siya na ang mag-bless. Oh. Ang grabe, no? So, sinasakyan nila yung mga sacrament ng simbahan. Okay? Pero, nung ina-exercise ko kanina, nagsagawa tayo. Kung mamaya, kung pababalikin ko kayo at pasusulatin ko kayo ng narratives, huwag kayong magmadali. Meron tayong kasama na galing sa Panabo sila, ini-interview ko sila kahapon. At ngayon, grabe na yung improvement sa kalagayan nila. Maraming mga sakit nila na hindi maintindihan. No? At more than 2 months na sila dito. At sa awa ng Diyos ay uuwi na sila bukas. No? Because of the sacrament of the church. Because the sacraments are Jesus. It is greater than your hidden power or orasyon. No? At marami akong na-exercise kanina. Merong nag-react, meron ding hindi. Dapat kayo na nandito sana convince kayo sa teaching ng simbahan na i-surrender lahat. Because God is more than enough. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? At yan po. At bukas, i-solemn exercise ko siya bukas. Kanina nag-solemn diagnostic prayer ako. Bukas, ang solemn exorcism ko sa kanya. I-insert ko lang. Baka after na sa lahat. Dahil merong mga nakaschedule na exercise ko. So, yung grabing occultism, bibigyan namin ng solemn diagnostic prayer and narratives. At yung binibigyan ko ay nag-react talaga. You know? Nag-react. No? Yung panay, punta sa mga high rank na mga albularyo, magre-react yan. No? Lalong-lalo na ang albularyo. Meron ding albularyo isa. Kanina, grabe yung react niya. Nahulog sa kanyang upuan. 5 years siya naging mananambal. No? So, interview pa natin yung kanyang istorya para ang dami na pong mga albularyo ngayon nag-surrender. Salamat sa Diyos. At galit na galit yung iba, pero yung ibang galit ngayon ay natutuwa na. Dahil wala naman akong personal na galit sa kanila, kaya nga sinisiwalit natin ang katotohanan because of love. Amen! At kung may mag-react mamaya, huwag kayong mag-video ha, bawal po. Kita nyo naman, matagal na tayo nag-exercise, hindi tayo nagsagawa ng live exorcism. Bawal po. Pinuprotektahan namin kayo. Hindi namin gusto na mapahiya kayo. Tingnan nyo yung mga albularyo, videohan nila. Live. Kilala mo ba ako? Bibidyohan, sisikat sila. Pero dito, bawal po. Yung live exorcism. Bawal po. Bakit? Pinuprotektahan namin kayo lahat. Kaya nga, may mga rooms, prayer room dito, dahil hindi namin gusto na makita kayo na tumirik yung mata. No? Tumirik yung mata mo, kani? Hindi. Protektahan namin kayo sa abot ng makakaya namin. Amen! God is good! All the time! At ang pakpakan ng Ginoo. Natutuwa ba kayo ngayon? At sa pag-uwi niyo sa bahay, huwag kayong matakot to use the sacramentals of the church. Increase your faith, not your fear. And then mag-deliverance kayo sa bahay ninyo, practice cares. And then, i-deliverance niyo yung bahay ninyo. At kung doble yung atake nila, doble din yung prayer ninyo at pag-aalay sa pain ninyo. Yung suffering ninyo, kung may retaliation man, offer it to the Lord. Lord, thank you for this retaliation. Thank you for this suffering of mine while I'm praying the prayer of the church. Grabe yung paninigas ng katawan ko. Labi yung sakit ng ulo ko. The more you pray. And Lord, iaalay ko po ito.
dahil I am the transition. Hindi ko na po ito maipasa sa mga anak ko. Ako na po ang huli na mag-suffer. Through my suffering, I protect my future generation. And through my oppression, I consecrate my past generation. So, bakit nag-suffer ka? Because past and present and future generation are protected by your offering and consecration to the Lord. Amen? Huwag kang sumuko. Thank you, Lord. Ako ang nagdusa nito para maprotektahan ko past, present, and future generations of mine. Let us enjoy our pain. Uy. Let us enjoy our suffering. Sa enjoy. Mawita nang, asa di ka pa der, mag-celebrate og Mass. Yung i-celebrate man natong Mass. It is the greatest pain of Jesus. It is the greatest torture of Jesus. Why? Because the greatest pain of Jesus is the source of our salvation. Amen? So kung may problema ka, may sakit ka, Lord, I will celebrate because I celebrate Mass. Celebrate your pain. Celebrate your loneliness. Celebrate your depression. Celebrate your problems and offer it to God. Amen. Palihog manindog, apil ang nangatog. O na, natog, no? Atong ampuon ang pag-ampo sa katawhan.